Yan, mag-real talk lang tayo dito Dumaan kasi sa aking newsfeed yung isang interview or press conference ni Inday Lustay. Napansin ko, itong si Inday Lustay, yung bang mahilig siyang magmarites, mahilig siyang manlibak ng tao. At ang paborito niyang linilibak ay si Speaker Martin. Pansin ko sa kanya yan yung mga kongresista at napansin ko sa kanya. Dito nakasentro yung kanyang mga speeches, yung kanyang mga sinasabi kapag may press con, palagi na lang pinupolitika daw siya, kesyo siya daw ay sinisiraan. Parang siya na lang ng siya. Hello? Hindi naman nakasentro ang mundo sa iyo Kung ikaw man ay napag-uusapan sa House of the Representative, kasi merong budget hearing na obvious na hindi ka pumupunta. Diba? Kung ayaw mong pag-usapan ka, gawin mo yung tama. Kasi vice-presidente ka Hindi ka naman ordinaryong tao. Vice-presidente ka. Dapat, ginagawa mo yung duty mo as VP. Pero, wala Biruin mo ang dami-dami mong time para sa pagmamarites. Ang dami mong time para manlibak ng tao. Pero wala kang time para sagutin yung mga katanungan sa iyo ng taong bayan tungkol dyan sa confidential funds. Alam mo, kung yung effort na ginagawa mo sa pagpapapresscon ay dumalo ka na lang sa mga hearing pagkatapos sinagot mo lahat. Isang araw lang sood na yan. Diba? Kaso kasi, ang ginagawa mo, mas mailap ka pa sa hito. Talagang umiiwas ka talaga. Hindi ka talaga sumasagot. At lahat na lang ng mga pwede mong makita na butas kahit yung pinakamaliit na loophole doon sa invitation. Ba? Talagang ginamit mo pa Sabi mo, hindi ka witness, kundi research persons ka. Yun ang sinasabi mo, di ba? So, ano yan? Alam mo, dapat sa'yo, kasi mahilig ka sa pagmamarites, libakera ka, mahilig kang manlibak ng tao, dapat sa'yo, nag-artista. Nag-artista ka dapat. Kasi mahilig ka sa pagiging marites Alam mo, sa totoo lang naawa nga ako kay Speaker Martin kasi palagi mo na lang nililibak. Naisip ko tuloy, siguro may gusto ka doon tapos hindi ka pinapansin. Paano ba naman ang ganda-ganda ng misis ni Speaker Martin? Si Congressman Yeda, beauty queen, sumali sa Binibining Pilipinas. Ikaw. Diba? Hindi ka naman kagandahan. Hindi ka rin naman sexy. Yung asawa ni Speaker, napakaganda. Beauty queen. At matalino. Kaya siguro nagkakaganyan ka. Pagdating naman kay Pangulong BBM, di ka rin po pwede. Kasi mahal na mahal yung asawa niya. Lawyer. Matalino. So, hindi ka po pwede. Busted ka. So, dahil busted ka, galit na galit ka sa dalawa. Nililibak mo si Speaker. Galit na galit ka kay PBBM sa Marcos admin. So, hindi ka pinapatulan. Alam ko talaga may gusto ka sa dalawa May gusto ka talaga sa kanilang dalawa. Halatang halata sa iyo Diba? Kasi, effort na effort ka No? Magpa-press con. Alam mo, nung umatan ka nun sa House of the Representative, mas malaki pa yung oras na ginugol mo sa pakikipag-away. Effort na effort ka sa pakikipag-away, sa pagtataray. Samantalang, kung sumagot ka sana, wala na, tapos na.
So yung mukha mo talagang built-in na yan. Built-in na talaga yung pagiging makapal. Makapal talaga ang mukha mo. Hindi na talaga yan ninipis. Diba? Sorry pero yung isang ordinaryong mamamayan na katulad ko, nakikita Nakikita namin yung iyong kapalpakan at saka yung pag-iwas mo sa pagsagot sa mga tungkol sa confidential funds. Pag-iwas mo sa accountability, gusto mo bigyan ka lang ng pera pero ayaw mong maging accountable. Ano yan? Nasanay ka? Sa pagiging Martinela, nasanay ka, na-spoiled ka sa panahon ng tatay mo? So, hindi na ngayon panahon ng tatay mo. Tapos na ang termino ng tatay mo. Iba na ang Pangulo ng Pilipinas. So, tigil-tigil naman yung ginagawa mo. Pagiging Martinela mo dahil nakikita ka ng taong bayan at nakikita namin ang ginagawa mo. Sa totoo lang sa totoo lang. Dapat nga sa'yo i-impeach ka na Mabuti naman may nag-file ng impeachment yung mga komunista. Tingnan natin kung meron silang maipakitang matibay na grounds for impeachment. Dapat ka nang i-impeach kasi wala ka na sa hulog Makakapagsisi na binoto ka namin. Kaming 31 million nagsisisi kami at binoto ka namin. Ibinigay namin sa yung boto namin. Kung hindi ka namin binoto, hindi ka mananalo as Vice President dahil hindi ka naman kilala. Sa totoo lang, hindi ka kilala. Ang nakakakilala lang sa'yo taga Davao. Kami nga from Mindanao, pero hindi nga namin kilala. Yung tatay mo nung tumatakbo pa, wala kaming kilalang tatay mo, hindi namin kilala yan. Nakilala lang namin yan nung pinakilala na yan ni Amy, diba? Ikaw, dahil yung tatay mo naging Pangulo, nakilala namin yung pangalan mo, ikaw si Sarah. Pero hindi ka namin kilala kung sino ka talaga, yung pagkatao mo, kung ano ka. Wala kaming idea. Sumugal lang kami sa'yo dahil kay PBBM. Nagtiwala kami kay PBBM. Sumugal kami na iboto ka. Pero ngayon nakita namin na nagkamali kami. Pero hindi namin sinisisi si PBBM. Dahil siguro nabudol mo rin si PBBM Dahil kung nakita ni PBBM or kung alam ni PBBM ang mangyayari ngayon, natitiyak ko, hindi kanya hukunin na Vice Presidente. Dahil kahit sino pa ang kunin ni PBBM as Vice Presidente, natitiyak ko na mananalo. Dahil susuportahan namin ng mga 31 million. Dahil ang gusto namin ang maging Vice Presidente ni PBBM ay susuporta sa kanya 100%. At akala namin ikaw yun. Nagkamali kami. Nabudol